Purihin po ang Panginoon sa napakinggan po nating awit. So, forever we honor your name. So, tunay po na ang lahat ng parangal at pagpupuri ay para lamang sa Kanya. Because He is the only one, worthy of honor and adoration. Amen? Parang hindi Yan. So, ang Diyos lamang ang karapat-dapat papurihan sa lahat. So, hindi po ang anumang bagay na gawa ng tao o may simula, kundi ang Diyos na walang simula, ang Diyos na walang hanggan. So, siya lamang ang karapat-dapat papurihan. So, salamat po sa Panginoon. And now, mga kapatid, tayo po'y dumako na sa atin pong message from the Word of God. So, unang linggo po ng taon at muli po tayong paalalahanan ng Biblia about sa sitwasyon po natin ngayon. Nowadays na tayo po ay meron na tayong bagong buhay, meron na tayong bagong estado ng buhay in spiritual aspect. So, samahan niyo po ako sa aklat ng Philippians chapter 1 verses 20 to 22. At ito po ang ating magiging passage para po sa umagang ito. And by the grace of God, sa biyaya po ng Diyos ay sa mga susunod ding linggo, Philippians 1 from verse 20 to 22. But nais ko pong simulan ng pagbasa from the last part of verse 18. Okay, so tayo po muna isandaling magsitayo para po sa pagbasa po ng salita ng ating Diyos. Philippians 1, from the last part of verse 18, Yes, and I will rejoice, for I know that through your prayers and the help of the Spirit of Jesus Christ, this will turn out for my deliverance, as it is my eager expectation and hope that I will not be at all ashamed, but that with full courage, now, as always, Christ will be honored in my body, whether by life or by death. For to me, to live is Christ, and to die is gain. If I am to live in the flesh, that means fruitful labor for me, yet which I shall choose, I cannot tell. Purihin po ang Panginoon, tayo po'y manalangin. Aming Diyos, marami pong salamat sa umaga pong ito. Muli po, kami po ay inyo pong pinagpala ng pagkakataon para po makapakinig ng inyo pong salita. This first Sunday of 2025 ay maging masigasig kami, hindi lamang na pakinggan ang inyo pong salita, kundi ilapat namin sa aming mga buhay kung ano po ang mga katotohanang nakalakip sa inyo pong mensahe. At patuloy, Ama, maging instrumento kami for your glory and honor, Panginoon, sa kung paano po namin ilalapat ito. At ang inyo pong lingkod na gagamiting tagapagsalita ay gamitin niyo po lamang na instrumento. Inyo pong nalalaman ang aking motibo, ang aking puso, Panginoon. Itama po ninyo, Ama, at ikaw po lamang ang maitaas ko sa paghahatid ng inyo pong salita. Kaya salamat po, purihin ka sa pangalan ng inyo pong anak na si Jesus. Amen at amen. Makakaupo na po tayong lahat, mga kapatid. Ang pamagat ng ating message po this first Sunday of 2025 is The Life That Is Worth Living. At isa ko sa mga mainit na topic ngayon, so nabalitaan po ba natin yung tinatawag na Generation Beta? Yan, so dahil po ito doon sa generations. So natapos na daw yung Generation Alpha. So ito po yung mga bata na ipinanganak from 2015. Ano po? Or basta nag-range po sa ganung year. Ano po? Or 2014 to 2024. Yan. So yun yung tinatawag daw na Generation Alpha. And pag bumalik pa tayo ng isang generation, ito yung Generation Z or Gen Z. Ano po? Tapos pag umatras pa tayo ng isa, yung Millennials. Ano po? Pag umatras pa tayo ng isa, Gen X. Yan. So, siguro yung iba, parang ano yun? Hindi natin na ano yun, no? Pero nauso lang po yan itong lately. Ano po? So, pag nakita natin yan sa social media,
So yung ipinanganak ganitong taon, sila daw ay nabibilang sa builders. Yan, builders generation. Tapos baby boomers. Ano po? Tapos Gen X, tapos Gen Y, yung tinatawag na millennials. Tapos Gen Z, tapos Gen Alpha, tapos starting 2025, Gen Beta or Generation Beta. So ano daw itong Generation Beta? Lahat daw po ng batang ipinanganak from 2025 to 2039, so sila daw po ay mamumulat sa buhay na kung saan ay nakadepende sa tinatawag nating AI or Artificial Intelligence. So we know AI already, ano po? So yun pong mga search engines na meron po tayo sa internet, ano? So yan ay example po ng AI. Okay? Yung halimbawa ay mga technologies na nakikita po natin ngayon sa business. So yan ay meron ng AI. Ano po? Sa TV, meron ng AI. Ano po? Yung hindi totoong tao, nagbabalita. Ano, hindi totoong tao pero nagsasalita. So, yan po yung ilan sa mga halimbawa na magiging buhay po ng mga bata na ipinanganak starting 2025. So, ang tawag daw po sa kanila is Generation Beta. So, they will have a life that is embedded and bent in AI. Ano po? And kung ang buhay natin o kung yung henerasyon natin ngayon ay talagang dependent na, kasi kung obserbahan natin mabuti ang buhay natin ngayon, pag nawala ang internet, pag halimbawa nag-brown out at walang kuryente, wala ding internet, automatically, hindi tayo mapakali. Tama? Hindi tayo mapakali na, naku, ano na kaya nangyari doon sa pinapanood ko? O, syempre, internet lahat na ngayon. 'Di ba? So, let's say balita. So, internet ang kailangan na po natin. So, kung tayo nakadependent, so what will be more? Ano po? Sa Generation Beta. So, ito na yung standard ng mundo para ma-define niya na ng buhay is worth living. Ano? Pag wala kang internet, hindi ka in. Pag hindi bago ang iyong gadget, hindi ka in. Pag hindi 5G, hindi ka in. Ano? Pag hindi, let's say, ang cellphone mo is for how many, MP, yung iyong camera, so let's say 108 MP, hindi ka in. Ano po? So pag sinabing MP is megapixel, kasi ang cellphone dati, pag meron kang 1 megapixel na camera, mayaman ka na. So 20 years ago. Ano, pag ngayon, kahit 108 megapixel ang camera ng iyong cellphone, hindi ka na uso. Wala ka na sa uso. So ganun nakabilis yung technology. Okay? Kaya kung ano pa magiging buhay natin sa hinaharap, ito yung patuloy na magiging pamantayan ng tao para masabi niya na ang kanyang buhay is worth living. Ano? So, pipindot ka lang. O, katulad ngayon, meron na tayong isang brand from US na walang driver. 'Di ba? Ang sasakyan na walang driver. Tumatakbo siya. Okay? May isang artista ho dito sa atin, meron siyang Cybertruck from that brand. So talagang iba na ang panahon po natin. So, maaring ito yung definition ng tao para sabi, worth living ang buhay ng taong ito kasi ang ganda ng kotse niya, ang ganda ng pick-up niya. So, let's say worth 20 million or worth 30 million kung meron man. 'Di ba? Pero ano ba talaga ang buhay na worth living? Okay? So, let's say tayo ay nasa third world country. So, we seek doon sa mga bansa na mas mataas ang estado ng buhay o yung kalidad ng buhay. So, para sa atin, bilang tao, ay worth living doon kasi maganda ang buhay. Libre lahat. Pero ano ba talaga yung buhay na worth living? O talagang magandang ipamuhay natin? Ano po? Na satisfied talaga tayo sa buhay na ito. Kaya, ito po yung purpose po ng ating mensahe, mga kapatid. So, to present our lives, so to correct our perspective, worthy of God's purpose and standard. So, itama natin yung ating perspective and yung ating pananaw o yung ating pananaw sa pamantayan ng Biblia at kung ano yung intended na purpose ng Diyos kung bakit niya tayo binigyan ng buhay sa mundo.
So yun po yung ating objective dito po sa message na ito. So again, the life is worth living is our theme. And as a Christian, what makes your life worth living? So para sa atin, ano ba ang dahilan para masabi natin that the life that we have right now is a life worth living? So hindi na natin kailangan maghintay pa ng dekada para masabi natin my life is worth living kasi mas mataas ng teknolohiya, mas advanced. Ano po? But the main point of defining as a life worth living, so para sa atin bilang tao, to define a life worth living is to find its purpose. Basically. Di po ba? So yun yung para sa tao. Kapag napagtanto niya na ito pala ang dahilan, kaya ako nandito sa lupa. But on the level na hindi pa rin ayon sa Biblia, for example, ako pala ay binuhay para maging isang inhinyero, o ako pala ay nabuhay o binuhay ng Panginoon para maging isang astronaut. Ano? O di kaya ako ay binuhay ng Panginoon para maging isang successful na celebrity or vlogger. Di ba? So para sa kanila, napagtanto na nila, natagpuan na nila yung layunin ng kanilang buhay. But bilang Kristiyano, para sa atin, ano ba ang layunin ng buhay natin? Di ba? So this is consistent with our theme, living worthy of the gospel. So ano ba ang dahilan? Bakit humihinga pa ako sa oras na ito? Ano ba ang dahilan? Bakit buhay pa ako ngayon sa mundong ito? We always thank God for a new year na dumarating. Di ba? Yes, na-survive ko ang 2024. At ngayon, 2025 na. Ano ang sunod? What's next? Now that we are in the year 2025, ano ang gagawin natin? Magpapasalamat lang tayo? I-appreciate lang natin yung panibagong taon na ibinigay ng Panginoon. Pero back to normal, na parang happy-happy. Purposeless yung ating priority na sabi nga, lagi nating hinahabol sa buhay natin. So ito po yung ating objective mga kapatid. Ano po? So again, the main point of defining our life worth living is to find its purpose. So now, do you know the purpose of yours? Alam mo na ba at malinaw na ba sa iyo ang layunin ng iyong buhay ngayon? Kaya sa pagsisimula po natin ng taong ito, balikan natin ang salita ng Panginoon to find out and be warned again, sabi nga, once again about the life that is worth living. So, kung hindi tayo on the track doon sa life that is worth living according to the Bible, so tayo ay mabahala sa kung saan papunta ito. Yung tinatahak natin ngayon. Dahil, pakatandaan po natin, hindi tayo binuhay ho ng Diyos para sa wala. Ano po? Hindi ho tayo binigyan ng buhay ng Panginoon sa lupang ito para lamang sayangin at lustayin natin ang buhay natin sa walang kabuluhang bagay. May dahilan po ang Panginoon, kaya po tayo nandito sa mundo. Ano po? So we have 3 points for now, pero dalawa lang po muna yung ating pag-aaralan po ngayong umaga. So based po doon sa ating context or doon sa ating pong passage in Philippians. So we have in verse 20, so balikan po natin ang text. Ang sabi po dito, as it is my eager expectation and hope. So this is Apostle Paul. Ito po ay si Apostol Pablo na nagsasalita at sumulat para po sa Filipos. At ang sabi po niya, as it is my eager expectation and hope that I will not be at all ashamed, but that with full courage now, as always, Christ will be honored in my body, whether by life or by death. So as a Christian, we have to find out, brethren, that a life that is worth living is a life that honors Christ. So ito yung una na dapat nating makita sa ating pamumuhay. Napaparangalan ba natin si Kristo sa buhay natin? Kagaya po ng meron po si Apostle Paul, he has the courage, he has the gut to share, to present the gospel, even, sabi nga, kahit siya ho ay nasa bilangguan, kahit siya ho ay nasa piitan, hindi ho dahilan ang pagkakapiit niya para hindi niya magawa ang tungkulin bilang isang lingkod ng Diyos. At ang tungkulin niya bilang lingkod ng Diyos, ang sabi niya, is that Christ will be honored in my body, whether by life or by death. So the first
truth, brothers and sisters, is a life that honors Christ. So sino ang nabibigyan natin ng honor sa mga bagay na sinisik natin bilang isang tao? Kung ang perspective natin sa buhay ay yumaman o magtagumpay sa lupa o magkaroon ng magandang propesyon at doon na lang iikot ang buhay natin. So sino ang nabibigyan natin ng glory? Sino ang nabibigyan natin ng honor? Di ba? May mga tao na kapag sila ay nagtagumpay, binabanggit nila ang pangalan ng Diyos. Thank you, Lord. Thank God. But sabi nga, that's all. Yun na lang. Pero yung depth ng kanyang appreciation and gratitude doon sa blessing na meron siya, so hindi niya abot. Hindi niya, kumbaga, fully grasped yung talagang dahilan kung bakit meron siya nito. So doon sa atin po, mga kapatid, na meron, sa lahat ng meron po tayo, gaano natin na ibabalik sa Diyos ng merong gratitude yung lahat na meron po tayo. It's the same way na kung saan ay bibigyan po natin ng honor ang ating Panginoon. Kaya sabi dyan, a life that honors Christ. So in two ways. So makikita po natin ang dalawang mahalagang bagay kung paano po natin mabibigyan ng karangalan ang Panginoon sa paglilingkod natin sa Kanya. First is by dying to sin. So in what way? First, by dying to sin. So let us look in 1 Peter chapter 2. Verse 24. 1 Peter chapter 2 verse 24, ang sabi po dyan, He Himself bore our sins in His body on the tree, that we might die to sin and live to righteousness. So actually, yung dalawang subpoint natin, nandito po sa verse, that we might die to sin and live to righteousness. So it's an issue of life and death. The life that you have right now, and kung saan ka namatay na. Pakatandaan po natin, nung tayo po ay tumanggap kay Kristo, hindi lang po tayo nagkaroon ng buhay, may namatay din sa atin. At ang namatay ho is what we call the body of sin. Our old self. Yung dati nating buhay. Yung dati nating tayo. Yung dating tayo. Ano ba ang buhay mo meron ka? Anong ba ang buhay meron ka before? With your old self. Laklak. Layaw. What else? So, kung ano-anong pagsasayang ang ginagawa po natin. Kaya sabi ni Haring Solomon, meaningless. Vanity of vanities. Walang kabuluhan. Ang lahat ay umiikot lamang. Sapagkat ang may kabuluhan ay makilala natin ang Diyos. Kung sino siya. Kaya doon sa huling part, ano sabi doon? Fear God and keep His commandments. For this is the whole duty of men. Okay? Ang tungkulin ng tao, ang layunin ng tao, ay makilala niya ang Diyos, katakutan niya ang Diyos, sumunod siya sa Kanyang mga salita. So, ganun din po, mga kapatid, para mas maintindihan natin ang halaga ng buhay na meron po tayo, first, makilala natin ang Panginoon at kung ano ang layunin niya para sa atin. Amen? So, by dying to sin. So, paano natin magagawa? Hindi ho natin magagawa ito in our own. But because we have the Spirit, Santong Espiritu po na nagbibigay sa atin ng enablement na iwasan, to get rid sa mga kasalanan po na hinahanap-hanap po natin, hinahabol-habol po natin. So, nandun po yung possibility. At yung talagang pagpapatuloy po natin na itigil po natin ang pagkakasala. So, by dying to sin and by living to righteousness. So, that is in 1 Peter chapter 2, verse 24. He Himself bore our sins in His body on the tree,
So, ang Panginoong Jesus, ipinako, sabi dyan, at dinala niya ang ating mga kasalanan sa puno o sa kahoy. So, that is what we call the crucifixion, that we might die to sin, upang tayo mamatay sa ating mga kasalanan at mabuhay sa katuwiran. So ngayon mga kapatid, nangyayari ba ito sa atin? Nangyayari ba ang dying sa ating kasalanan at ang pamumuhay natin sa katuwiran ng Diyos? Ito ba'y nangyayari? Kung paano natin tingnan ang bagong taon na sinasabi natin sa Panginoon, Lord, may this year, 2025, maiwasan ko na ang kasalanan kong ito. So, meron tayong partikular na kasalanan na kino-confess sa Diyos and sinasabi natin sa Panginoon, Lord, this year, sana po, hindi ko na may pagpatuloy itong kasalanan kong ito. And sa taon din ito, meron na akong masimulan sa buhay na meron ako bilang isang Kristiyano, bilang inyong anak. Yan ba ang ating prayer ngayon? O baka ang prayer natin is more of material. Lord, sana gumanda ang buhay ko ngayong taon, kaya ako naglagay ng prutas nung medyanoche. Ang sabi, 12, ginawa kong 13. Naglagay din ako ng bigas na may itlog. So yung prosperity bowl. At naglagay din ako ng hindi lang 20 o 50. Sinagad ko na po 1,000. Sana po gumanda po ang buhay namin. Anong klaseng magandang buhay ba ang hinihiling mo sa Diyos? So ito po ang sabi mga kapatid. The life that is worth living is a life dying to sin and living to righteousness. Ito ang purpose ng Diyos sa atin. Kung tayo po'y may personal na relasyon sa Kanya, always we confess, ako'y ligtas sa biyaya ng Panginoon, but are you dying to sin and living to righteousness? Romans chapter 6 verse 10. For the death he died to sin, once for all, but the life he lives to God. So you also must consider yourselves dead to sin and alive to God in Christ Jesus. So now, we are all in Christ Jesus, right? Tayong lahat ngayon ay nasa Panginoon. Therefore, ano po sabi ng talata? You must consider yourselves dead to sin and alive to God in Christ Jesus. So, hindi na ako yung dating ako. Kung ano ako ngayon, sabi ng verse, I am alive in Christ Jesus. I am alive to God. I am alive to righteousness. Not to sin. Although there's the propensity, the possibility na magkasala pa rin. Pero hindi na ito yung ating pleasure. Hindi na ito yung gusto natin. But ang gusto na natin ngayon is kung ano ang nais ng Panginoon sa atin. Okay? Alive to God in Christ. So what are you dying for and living for should honor Christ. Kung saan ka dying and kung saan ka living bilang isang anak niya o lingkod niya, it should honor Him. Dapat ito magbigay ng karangalan sa Kanya. Kaya kung ano man ang hinihiling natin sa panibagong taong ito, it should honor Christ. Make it Christ-honoring or God-honoring. Amen? Baka sa sarili lang natin ang laging nating iniisip sa mga hinihiling natin sa Diyos. Ano po? Pero ang isip ko natin, yung karangalan ng Panginoong Hesus by dying to sin. So, by denying yourself, right? That is a life. Hindi na po ito minsan lang na pagtatatwa o
o pagkakaila sa iyong sarili. Ito'y panghabang buhay nating pagkakaila sa ating sarili. Dahil si Kristo na ang buhay sa atin. Okay? So first is a life that honors Christ. Magandang umpisa ho ng taong 2025 na ang ating prayer is always sinisik natin ang karangalan po ng Panginoong Hesus. Sapagkat ito ang layunin ng kanyang kamatayan sa krus. Bigyan tayo ng buhay alinsunod sa pamantayan ng Diyos. Remember, the word righteousness is not your righteousness, your own standard or personal standard, but the standard of God. Ito po ang pamantayan ng Panginoon. Ano bang pamantayan ng Diyos patungkol sa bagay na yan? Yan ang dapat mong susundin. Hindi yung pamantayan mo, ipipilit mo kahit hindi connect or hindi match sa Biblia. So hindi po yan ang pamantayang hatid sa atin ng binagong buhay. Kundi lagi nating tinitingnan sa pamantayan po ng Panginoon. So meron tayong panukat. Ano bang panukat natin? Ang salita ng Diyos. Diba? Ang salita ng Diyos ang panukat natin sa lahat. So for correcting, for instructing, for training. 2 Timothy. So lahat yan, magagamit natin sa buhay natin. In all aspect ng buhay po natin, laging salita ng Diyos ang maging ruler po natin. Kung ito ba'y tama o hindi. Kung ito ba'y in accordance sa righteousness ng Panginoon o hindi. Okay? Kaya yan po ang sabi, a life that honors Christ. That is the life that is worth living. Amen? Amen. So, that is number 1. And we have number 2. Okay? So, maiksi lang po itong ating message, mga kapatid. Actually. Philippians 1:21. Sabi po dito, for to me, to live is Christ, and to die is gain. For to me. So, this is personal. For to me, para sa akin. So, hindi po ito kumakatawan sa isang entity o sa pangkalahatan. Ito ho ay pang-isahan. Sabi ni Paul, for to me, to live is Christ and to die is gain. So number 2 is a life that presents Christ. We present Christ. Ipinapakilala natin si Kristo. Hindi lamang natin nabibigyan ng karangalan si Kristo, okay? The life that is worth living, but also, a life that is worth living is a life that presents. Pinipresenta natin si Kristo sa ating buhay. Hindi lang tayo magaling magdada, na tayo magaling kuno sa Biblia. Alam ko ang lengguwaheng ito, alam ko ang lengguwaheng iyan, alam ko ang lengguwaheng ginamit. Hindi po yan ang sinasabing presentation of Christ. Ang sabi dito, for to me to live is Christ. Ang mabuhay sa akin si Kristo. Kaya ang tanong, ito ba ay panalangin po natin for this year na mas maging conform tayo sa larawan ng Panginoon? Romans 8:29 says, di ba? Those He predestined, He conformed. Okay? Predestined to conform to the image of His Son. So itinalaga pa po nung una na ang lahat ng mga tinawag ng Panginoon ay upang maging kawangis ng kanyang anak o ng kanyang minamahal na anak. Conformity to the image of His Son. So the life that presents Christ is in 3 ways. Sabi dyan, living by faith. So, hindi po ibig sabihin na si Kristo may pananampalataya. But through our faith, sa ating pananampalataya, na ipapakita po natin ang pagiging kawangis ng Panginoon. In Galatians chapter 2 verse 20. Okay, sabi po dito sa Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me.
So I live, sabi dito, no longer I, but Christ. So we have the new identity. Ano po? Meron tayong bagong pagkakakilanlan. At ang bagong pagkakakilanlang ito ay hindi na yung dati, kundi isang bagong nilalang. At ito ay si Kristo. At ang buhay na meron ako, sabi dito, and the life I now live in the flesh, kahit sa laman, I live by faith in the Son of God. Sa pananampalataya. Kaya mga kapatid, pag sinabing living by faith is obedience. Always obeying sa salita ng Panginoon. Masugid tayo, na tagasunod ni Kristo. Hindi tayo kung sino-sinong sinusunod natin. Kulay ng buhok, hawi ng buhok, kulay ng balat, kinis ng balat, bili. Sabi nga, ng mga sinasabing, oy, pag ginamit mo yan, makakamukha mo si Marian. Yan. Nako, nung ginamit, hindi Marian. Ano po? So, mga kapatid, ano po sabi dito? Living by faith. It doesn't matter kung, siyempre, epekto ng buhay, sabi nga, pagsubok. So, nandun na yung ating aging. Diba? Hindi natin mapipigilan yan. Kahit anong pakulay, kahit anong patina, hindi na natin mapipigilan ho yan. But as long as we live by faith in the Son of God. Amen? Amen. Kahit man halimbawa, this year, 2025, may mga pagsubok pang darating sa atin. Kung marami na tayong pagsubok na pinagdaanan sa nakaraang taon, in God's plan, alam po natin na meron pa rin tayong pagdadaanan. But, ang sabi po dito, let us live by faith and not by sight. Mabuhay tayo sa pananampalataya. Lagi tayong umasa sa Panginoon. Lagi tayong magtiwala sa Panginoon. Lagi tayong sumunod sa kalooban ng Panginoon. Pinagdaanan na po natin o ng ilan po sa atin yan. Kung meron man tayong bagay na ipinagpatuloy and later on, inireveal sa atin ng Diyos, hindi pala niya kalooban. Di ba? So anong ginawa ng Panginoon sa atin? So nasaktan po tayo. For the meantime, bumalik tayo sa gawain. At ngayon, naglilingkod na tayo sa Panginoon. So, isa sa mga pinag-aralan po natin, isa sa mga aral po na natutunan po natin yan. Kung paano po tayo turuan ng Diyos at kung paano po na patuloy tayong pinapaalalahanan ng Diyos na mabuhay tayo para sa Kanya. Hindi tayo mabuhay lamang para sa sarili natin. Ano po? Sapagkat hindi yan ang layunin niya. Next, living with humility. Hindi lang tayo mabuhay sa pananampalataya, isang mahalagang katangian din na magkaroon ng pamumuhay that is worth living is may kababaan. A life, sabi dito, or living with humility. Kababaang loob. Yan po ang hindi pwedeng mawala sa isang mananampalataya. Sabi po ng Philippians chapter 2 verse 5 sa Tagalog, magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Kahit man sabihin nating very common yung word, yung pangungusap, plain, pero iba po pag sinabing tulad ni Kristo Jesus, ang pagpapakababa. Kasi mayroong pagpapakababa, pero darating din ang panahon, masasagad yan. Okay? Pero ang pagpapakababa natin is meron tayong tinutularan na kung saan nagpakababa hanggang sa kanyang kamatayan. At yan ay ang Panginoon. Okay? So, hindi ho yan big sabihin, ako naman nagpapakababa wag lang niya sagarin. Wag lang niya ako
ah, tawag dito, sabi nga, push to the limit. Yan. Huwag niya akong isagad. Kasi pag nasagad, ay maghanda siya. So, ganun ba? Ang pagpapakababa na meron tayo. But here, sabi dito, is living. This is not on and off humility. This is not for a season humility, but living. As long as you breathe, sabi nga, hanggat ikaw'y humihinga, magpakababa. Kagaya ng pagpapakababa ng Panginoong Jesus. Remember, ano po ang isang verse sa Synoptic? Sabi doon, ang sino mang nagpapakataas ay ibinababa. Whoever exalts himself will be humbled, and whoever humbles himself will be exalted. So, sino pong gagawa? Ang Panginoon. Pero on our part, gawin po natin kung ano ang nais ng Panginoon sa atin. Okay? So, walang mali sa pagpapakababa. It's not a sign of defeat, but that is one of what we call the virtues. Okay? Isa ito sa mga magagandang katangian na meron po tayo sa buhay na ito. Okay? Kaya, kamusta ang ating humility, mga kapatid? Una, yung kababaang loob natin sa kalooban ng Diyos. Kahit halimbawa, hindi natin gusto yung nangyayari sa buhay natin. So, nandun pa rin ba yung humility natin na since na itong kalooban ng Panginoon, let it be. Di ba? Kalooban to ng Panginoon eh. Or merong counting resistance sa kalooban ng Panginoon. So, dapat bilang Kristiyano, hindi na tayo nananatili sa ganon. Ano po? So, sabi nga, always humility tayo sa kalooban ng Panginoon. Amen? Amen. So, this year, ano po? Masimulan po natin. And, living in purity. So, pamumuhay ng dalisay. Okay? 1 John chapter 3 verse 3. Okay, sabi dyan, and everyone who thus hopes in Him purifies himself as He is pure. And everyone who does hope in Him. So, dahil ang context dito is about yung hinaharap. Ano po? Yung pagdating ng ni Antichrist. Diba? Yung context dito. Kaya ang warning po dito ni John is wag nating ibigin ang sanlibutan. Diba? Do not love the world or the things that are in the world. But instead, ang mahalin natin ay ang Diyos. So, consistent po dito sa ating verse na binasa, ang sino man na umaasa sa Kanya, everyone who hopes in Him, purifies himself. So, this is what we call the sanctified life. Pinadadalisay niya ang kanyang sarili mula sa kasalanan. Pero, pakatandaan po natin, hindi po ito seremonyal. Okay? Kundi ito po ay galaw ng Panginoon sa atin. Kaya, kung matatandaan po natin yung isa ho sa statement po ni Paul, yung tinatawag nating discipline ng isang atleta. So this is more on sanctification actually. Yung pagpapabanal ng kanyang katawan para sa Panginoon. 1 Corinthians chapter 9, do you not know that in a race all the runners run, but only one receives the prize? So run that you may obtain it. Every athlete exercises self-control in all things. They do it to receive a perishable wreath, but we an imperishable. So inilarawan ni Paul ang kanyang sarili bilang isang atleta na para magtagumpay siya sa laban na kanyang sasalihan, kailangan niyang disiplinahin ang kanyang sarili. He must exercise self-control. Diba? Ang isang atleta, of course, paano siya magiging matikas, paano siya magiging maliksi? Eh di, kung ano yung bawal na hindi niya gagawin, kung ano yung hindi pwedeng kainin, hindi niya kakainin. Diba?
Kung ano yung hindi pwedeng suotin, hindi niya pwedeng suotin para makatakbo siya ng mabilis. Ano po? Or makagalaw siya ng mabilis. It's the same way sa atin bilang Kristiyano. Kaya sabi po dun sa Hebrews chapter 12, let us lay aside the every encumbrance that hinders. Di ba? The sin that entangles. Hubarin natin. Tanggalin natin ang mga pabigat na ito sa ating pagtakbo. Kaya baka meron po sa ating mga encumbrances, mga kapatid. Let us lay aside. Okay? Para makatakbo tayo na mabilis ngayon 2025. Kahit masakit na ang tuhod natin. Okay? Pero sa paglilingkod sa Diyos, ang Panginoon magbibigay sa atin ng kalakasan. So, that is living in purity. Mabuhay tayo ng kung saan ang hangad po natin ay banal na pamumuhay. Hindi ho tayo naghahangad lang na buhay na maganda sa panlabas, kundi more on sa panloob. Ano po? Na kung saan ang sinisik po natin ay maparangalan po natin ang Diyos na ating pinaglilingkuran. So, these are the ways na sabi dito that presents Christ. Sa pagkakaroon ng banal na pamumuhay, kababaang loob, at pagsunod sa Kanya na ipapakita natin ang Panginoong Hesus. Amen? So, handa ba tayo sa 2025 na sundin kung ano po ang sinasabi ng Biblia? Mga kapatid, huwag sana ho matapos ang 2025, marami na naman tayong pagsisisihan. Marami na naman tayong sasabihin sa Panginoon, ako sana ginawa ko ito. Natapos na naman ang isang taon. Paano kung hindi natin matapos? Hindi natin alam. Kaya, sa simula pong ito, ngayon nagsimula po ang taong 2025, italaga po natin ang buhay natin sa Panginoon. Nawa po Diyos sa taong ito, patuloy kita mabigyan ng karangalan kung paano ako mamatay sa kasalanan, kung paano ako mabuhay ng matuwid, kung paano ako mabubuhay ng sumusunod lamang sa iyong kalooban, kung paano ako magpapakababang patuloy sa iyo pong kalooban, at kung paano ako mamumuhay ng banal para sa iyo. So, unang dalawang punto na nakita po natin sa umagang ito. A life that honors Christ and a life that presents Christ. Sa susunod po, ang ating pangatlo dyan is a life that labors for Christ. So yan po yung sinabi po sa verse 22. So ano po sabi dito? If I am to live in the flesh, that means fruitful labor for me. Kung ako'y mabuhay pa rin, kalooban ng Diyos, ito'y nangangahulugang mabungang pagpapagal para sa Kanya. So ito po ang kasunod po natin. Ano po? Sa biyaya po ng Panginoon. Amen? Amen. So let us start the year with a prayer of commitment. Ano po? Simulan po natin ang taong ito nang may pagtatalaga para sa karangalan at kaluwalhatian ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Salamat po, O Diyos, sa inyo pong salita. Salamat po sa mensahe na minsan pa ay magpapaalala sa amin na kami po ay nabubuhay para lamang sa iyo at patuloy naming italaga ang amin po mga buhay para lamang sa iyo. Salamat po sa mga katotohanan ito na hatid po ninyo sa amin. Patuloy po naming umpisahan ang taong ito at nawa po ang bawat araw pa na inyo pong ipagkakaloob sa amin ay araw po na kung saan ay mailapat namin sa aming mga buhay ang mensahe pong inyo pong ipinaabot sa amin. Mabuhay kami na nagbibigay ng karangalan sa iyo at makita sa amin ang inyo pong anak, ang aming Panginoong Hesus. Salamat pong muli, purihin ka sa pangalan ng inyong anak na si Hesus. Amen. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon.